Ang asawa ko, si Marcel, ay naghahanda ng hapunan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa katrabaho. Boss, miss kita. Pagkatapos ng sandaling pag-alinlangan, ako ang sumagot para sa kanya. Halika rito. Wala ang asawa ko ngayon. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang doorbell. Namutla ang mukha ng asawa ko na parang multo. Walang natirang patak ng dugo. Sa maluwang na kusina ng aming luxury condo sa Makati, ang matamis at malasa na amoy ng slow-cooked oxtail stew ay sumasakop sa lahat. Ito ang pabango ng init ng tahanan, na masayang pamilya na pinapangarap ng lahat. O kaya iyon ang matatag kong pinaniwalaan, hanggang sa mismong sandaling iyon. Si Marcel ay nakatayo sa harap ng stove. Hinahalo ang palayok na kumukulo sa mahinang apoy. Siya ay nakasuot ng navy blue apron na ibinigay ko sa kanya sa aming wedding anniversary, habang humuhuni ng lumang EM love song. Kung titingnan mula sa likuran, si Marcel ay perpektong larawan ng isang matagumpay na Pilipinong lalaki, consummate professional na marunong din alagaan ang pamilya. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang pagkakakitaan sa labas ng mundo ay obligasyon ng lalaki. Pero ang pagluluto sa bahay para sa asawa ay pribilehiyo. Nakaupo ako sa kitchen island, naglilipat-lipat ng architectural digest, pero ang isip ko ay nasa iba. Ang mainit na dilaw na ilaw ay nag-ilaw sa marble countertop, kung saan nakahiga ang bagong iPhone ni Marcel ng tahimik. Ang itim na screen nito ay parang walang hanggang abismo. Nagtatago ng mga sekreto na kahit ako, ang asawa niya, ang pinakamalapit sa kanya, ay hindi kailanman pinaghihinalaan. Lumingon si Marcel na may radiant smile sa kanyang guwapong mukha. Ang mga pinungli niya na nagsisimula ng lumitaw sa paligid ng kanyang mga mata ay nagdaragdag lamang sa kanyang kagandahan. Hiniling niya sa akin na tikman ang gravy para makita kung tama ang timpla. Pagkatapos ay bumalik sa pagtuon sa kanyang komplikadong timpla ng mga pampalasa. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagilaw ang screen ng phone sa counter ng walang tunog. Pero may malamig na asul na kidlat na nagpapahiwatig ng WhatsApp message. Ang mga mata ko ay automatikong napadpad dito. Ang pariralang lumabas sa lock screen ay maikli, pero sapat na para ibagsak ang mapayapang mundo na matagal kong pinagtibay sa isang bugbog na suntok. Mula kay Kiana, intern, boss, miss kita. 4 na salita lamang. Miss kita. Hindi na nasaktan ang puso ko. Ang sakit na iyon ay namatay 1 linggo na ang nakalipas ng hawakan ko, ang bank statement sa aking kamay. Ang tanging natira na lamang ngayon ay malalim na paghamak at isang maingat na pinlano. Alam ko ang pangalang iyon. Siya ang bagong intern na sumali sa departamento ni Marcel ilang buwan na ang nakalipas. Naalala ko na minsan sinabi sa akin ni Marcel ang tungkol sa kanya. Pinupuri na mabilis, magalang, at sabik matuto. Ang hindi ko naisip ay ang kanyang sabik na matuto ay aabot din sa asawa ng kanyang boss. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pakikalmahan ang mabilis na paghinga ko. Ang katwiran ng isang 30 anyos na babaeng Pilipina na nakalampasan ang walang katapusang hadlang upang makarating sa kinaroroonan niya, ay hindi nagpapahintulot sa akin na sumigaw o sirain ang mga bagay. Kung magdadrama ako, mag-iimbento si Marcel ng dahilan. Sabihin na biro lang ng immature na babae. Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng hindi may kakaila na ebidensya. Patunay na hindi nila matatanggihan. Patuloy na naghihiwalay ng gulay si Marcel. Ang rhythmic na tunog ng kutsilyo sa cutting board ay lumulunod sa ligaw na pagtibok ng aking puso. Tahimik kong kinuha ang phone. Ang Pasko ay ang aming wedding anniversary. Anong irony? Ginamit niya ang pinakamahalagang araw ng aming buhay bilang panangga sa kanyang maruming sekreto. Itype ko ang 6 na pamilyar na digit. Nag-unlock ang screen. Ipinapakita ang WhatsApp conversation na may unread message sa itaas. Hindi ko binuksan para basahin. Mabilis kong isinulat ang reply. Ang aking mga daliri, malamig at eksakto, dumulas sa virtual keyboard. Halika rito. Wala ang asawa ko ngayon. Pinindot ko ang send. Nakita ko ang asul na double check. At isang mahinang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kinunan ko ng screenshot ang maikling palitan na iyon. Ipinadala sa sarili kong phone. At tinanggal ang anumang bakas mula sa device ni Marcel. Gusto ko siyang lubos na hindi alam kapag nagsimula ang palabas. Inilagay ko ulit ang smartphone ng eksakto sa parehong lugar. Sa parehong anggulo. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa pinipigil na galit na kumukulo sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Tiningnan ko ang likod ni Marcel. Siya pa rin ang parehong lalaki na may parehong dedicated na hitsura. Pero ngayon sa aking mga mata, lahat ay nakakadiri na hypocrisy. Ginagampanan niya ang papel ng perpektong asawa. Pero ang isip niya ay malamang na lumilipad sa kanyang batang, magandang kabit. Kung gusto niyang gumanap sa ganitong pagpapanggap ng lubusan,
Ako mismo ang magdidirekta ng malungkot na huling eksena. Inayos ko ang buhok ko, pinakalma ang ekspresyon ko, at sinubukang bumalik sa aking karaniwang kalmado. Ang bagyo sa loob ko ay nanatiling nakatago sa likod ng seren na tingin. Naghihintay ng pagkakataon na wasakin ang lahat sa daan. Magiging mahabang gabi ito. Inilabas ni Marcel ang mainit na oxtail stew sa malaking serving dish at inilagay sa gitna ng mesa. Ang matinding amoy ng allspice, thyme, at baka ay kumalat sa dining room. Gamit ang tela, maingat niyang pinunasan kahit ang pinakamaliit na tilamsik sa gilid ng plato. Kahapon, ang delikasi na iyon ay magpapagalaw sa akin hanggang sa yakapin ko siya. Ngayon, ang pagdingin sa stew na iyon ay parang pagdingin sa lason na pinahiran ng asukal. Inilabas niya sa akin ang plato na puno ng kanin at pinili ang pinakamasarap na piraso ng karne. Inilagay sa ibabaw. Sa mainit at malalim na boses, sinabi niya, "Kainin mo habang mainit, baby." Niluto ko ang karne hanggang mahulog sa buto. Ipinagmamalaki pa niya na pumunta sa 3 iba't ibang palengke para hanapin ang pinakamagandang hiwa lamang para alagaan ako ng nararapat. Tinanggap ko ang plato mula sa kamay ng asawa ko. Ginagawa ang superhuman effort para hindi manginig. Dinala ko ang piraso ng karne sa bibig at dahan-dahang ninuya. Napaka-tender nito, at ang gravy ay may tamang kick na gusto ko. Pero habang nilulunok ko, naramdaman ko ang mapait, nakakasuka na lasa, na parang ninunguya ko ang abo. Kailangan kong uminom ng malaking higop ng tubig para hindi masuka. Tiningnan ko ang lalaking nakaupo sa harap ko. Si Marcel ay kumakain ng may gana. Nag-offer ng side dishes ngayon at nagkukwento ng nakakatawang kwento mula sa trabaho. Nag-usa siya tungkol sa bagong project, kung paano siya binati ng C at ng kanyang plano para sa promotion ngayong taon. Pero walang binanggit na pangalan ni Kiana o ng batang intern na iyon. Nagtaka ko kung paano makakapamuhay ang isang tao ng doble buhay ng may ganitong husay, na makakatanggap ng "Miss Kita" mula sa kabit at ilang sandali pagkatapos ay gumanap bilang exemplary na asawa na nagmamahal sa asawa. Siguro sa 6 na taon naming kasal, paulit-ulit niyang ginawa ang performance na iyon ng maraming beses na kahit ako ay hindi na makilala kung ano ang totoo at peking. Naalala ko ang aming mahirap na simula nang mag-asawa kami. Nagsimula kami sa wala sa maliit na studio apartment sa labas ng lungsod. Hinawakan ni Marcel ang kamay ko at nanumpa na magtatrabaho ng walang tigil para hindi ako kulangin sa kahit ano, para makapagbigay ng disenteng tahanan. At tinupad niya ang pangako. Ang luxury kondo na ito, lahat ng kaginhawahan, ay patunay ng aming pinagsamang pagsisika. Pero mukhang habang lumalaki ang materyal na kasaganaan, nagsisimula ring magbago ang mga puso. Ang pagkabusog ay nagbigay daan sa mababang pagnanasa, at ang dedikadong asawa na minsang nagbahagi ng simpleng sandwich sa kanya ay mukhang walang lasa na kumpara sa mga sariwang batang babae sa labas. Nagkunwaring busog, inilagay ko ang kagamitan sa pagkain. Sinabi ko na medyo pagod ako at wala masyadong gana. Agad na nagpakita ng pag-aalala si Marcel. Tumayo siya, lumapit sa akin, at inilagay ang kamay sa noo ko para tingnan kung may lagnat. Mainit ang kamay niya, pero sa sandaling hinawakan ang balat ko, naramdaman ko ang lamig na tumagos sa buto. Bahagyang iniiwasan ang kanyang hypocritical na haplos. Nag-ekskusa ko para kumuha ng tubig. Sumulya ako sa relo sa dingding. Ang maikling kamay ay papalapit sa 7 at ang mahabang isa sa 12. Dahan-dahang dumaraan ang oras ng may pang-asar. Mula sa opisina o apartment ng estudyante niya, abutin ng 30 hanggang 45 minuto para makarating dito. Hindi ko palalampasin ang gintong pagkakataon na ito. Wala ang asawa ko ngayon. Ang salitang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang imbitasyon. Nang bumalik ako sa mesa, nililigpit na ni Marcel ang mga plato. Sinabi niyang pumunta ako sa sala para magpahinga. Siya na ang bahala sa paglilinis. Ang imahe ng asawa ko na nilulupit ang manggas para maghugas ng pinggan, na dati kong ipinagmamalaki sa mga kaibigan, ngayon ay parang isa pang eksena sa kanyang nakakadiri na teatro. Umupo ako sa sofa at kinuha ang tea remote, pero hindi ko binuksan. Nakatutok ang tingin ko sa front door, at nakikinig ang tenga ko sa anumang tunog mula sa hallway. Matinding labanan ang nagaganap sa aking isip. Bahagi ko ang umaasa na hindi siya darating, na lahat ay biro lamang para makapagpatuloy ako sa pagdaya sa sarili. Pero ang iba pang kalahati, ang mas malamig at mas malupit, ay sabik na tumunog ang doorbell sa lalong madaling panahon. Gusto kong lumabas ang sakit na ito sa liwanag ng buong buo, dahil ang abscess ay naghihilom lamang kapag sumabog, kahit na ang peklat na iwan ay permanente. Bawat minutong lumipas ay may walang hanggang bigat. Tumigil ang tunog ng tubig sa kusina.
Lumabas si Marcel na pinupunasan ang mga kamay gamit ang tuwalya at tinanong kung gusto ko ng prutas para sa dessert. Umiling ako at gumuhit ng mahinang ngiti. Sigurado akong pilipit at pilit ng ngiti. Pero hindi napansin ni Marcel. Sobrang sigurado siya sa sariling perfection. O baka hindi siya kailanman nagmalasakit ng sapat sa mood ko para mapansin ang kakaiba sa aking mga mata. Eksaktong 8 oras PM ang oras sa relo. Tahimik na tahimik ang apartment na maririnig mo ang pagtiktak ng second hand. Umupo si Marcel sa kabilang sofa at nagsimulang magbasa ng balita sa phone niya na may ekspresyon ng total na kapayapaan. Siguro naisip niya na isa pang mapayapang gabi kasama ang asawa. O baka nagpaplano na siya ng susunod na mensahe sa kabit niya. Kapag natulog na ako, wala siyang kalam-alam na malapit nang sumabog ang bagyo sa mismong pintuan niya. Ding dong! Ang tunog ng doorbell ay sumira sa katahimikan. Hindi malakas na tunog, pero sa lugar na iyon, ito ay tumunog na parang baril na nagpapahayag ng simula ng digmaan. Nagtaas ng ulo si Marcel, nagulat. Sa kanyang mga mata, may sorpresa na halo ng kaunting kalituhan. Tumingin siya sa relo, pagkatapos sa pinto, at bulong, sino kaya iyan sa oras na ito? Pagkatapos ay tumingin sa akin na parang ako ang may sagot. Nanatili akong walang galaw sa sofa, pinapanatili ang halos yelo na kalmado. Manatili ka roon, sabi ko sa kanya. Ako na ang magbubukas. Malambot pero matatag ang boses ko. Walang puwang para gumalaw siya. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Bawat hakbang sa hardwood floor ay mabigat na parang martilyo na humahampas sa huling pako sa kabaong. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi sa takot, kundi sa kakaibang excitement ng mga ngaso na malapit ng mahuli ang biktima. Huminga ako ng malalim, inayos ang kostura, at inilagay ang kamay sa knob. Inikot ko ang lock at binuksan ang mabigat na kahoy na pinto. Sa harap ko ay nakatayo ang isang batang Pilipinang babae na maliit ang katawan. Maayos ang makeop, pero may mukha na hindi pa nawawala ang childish na hangin. Siya ay nakasuot ng tie dress na nagha-highlight sa kanyang kabataan. At sa kamay niya ay hawak ang maliit na box na may maingat na nakabalot na individual na cupcake. Sa sandaling makita ako, nawala ang flirtatious na ngiti sa kanyang mga labi, pinalitan ng purong panik. Nanlaki ang mga mata niya na parang pinggan, kumontrata ang pupil sa takot, at ang mukha na dating namumula ay namutla na parang papel. Natigilan siya at halos mahulog ang kekebots sa nanginginig niyang kamay. Inaasahan niyang si Marcel ang magbubukas ng pinto. Siguro naisip niya ang eksena, tumatalon sa bisig niya. Sinasabi sa honeyed voice kung gaano siya na-miss. Pero ang hilaw na katotohanan na tumama sa kanya ay ang imahe ko, ang may-ari ng bahay, ang legal na asawa, na humaharang sa pasukan na may tingin na matalim na parang kutsilyo. Wala akong sinabi agad. Tahimik kong pinagmasdan ang kanyang terrified na ekspresyon. Ang aking katahimikan ay nagpahirap pa sa kapaligiran. Humakbang si Kiana ng kalahating hakbang paatras. Gumagalaw ang labi na parang gustong magsalita. Pero tila na block ang lalamunan, na parang may sumasakal. Tumingin siya sa loob ng kondo, at pagkatapos sa akin, na may tingin ng magnanakaw na nahuli ng buhay. Naririnig ko ang mga yabag ni Marcel sa likod ko. Sino iyan, baby? Bakit matagal ka? Tanong niya. Ang boses niya ay nagpalubog kay Kiana sa mas malalim na kalituhan. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng escape route. Pero hindi ko hahayaang makatakas ang biktima ko ng ganoon kadali. Ngumiti ako. Siguro mas nakakatakot pa ito kaysa sa pag-iyak. At saka nagsalita ako. Malakas at malinaw ang boses ko para marinig ng nasa loob at nasa labas. Puno ng malamig na awtoridad. Hello, Kiana. Dito ka ba para makita ang asawa ko? Ang tanong ko ay parang balde ng yelo kay Kiana at sabay na shock kay Marcel na papalapit. Nakita ko ang panginginig ni Kiana. Napagtanto niyang nahulog siya sa patibong. Pero wala nang balik. Bukas ang pinto. Nagsimula na ang palabas. Lumiliit si Kiana na parang maliit na ibon na aksidenteng nahulog sa pugad ng agila. Dinurog niya ang kekebots ng mahigpit na namuti ang kanyang knuckles. Sa pagkautal, halos hindi niya maipahayag ang ilang salita para ipaliwanag ang kanyang biglaang pagdating sa oras na iyon. Sinabi niyang narinig niyang may sakit si Marcel, at dahil dumadaan siya sa neighborhood, nagdesisyon siyang magdala ng cupcake. Umaasa na gumaling siya para patuloy na matutunan niya. Ang intern, isang kasinungalingan na sobrang clumsy na pathetic. Alam kong hindi may sakit si Marcel. At ang gated community na ito ay sobrang liblib na imposible ang pagdaan maliban kung sadya. Pero hindi ko siya kinorek. Ang saya ng cat and mouse game ay hindi agad batayin ng mouse, kundi laruin hanggang maubos ang takot. Pinapanatili ang mahinang ngiti. Itinuon ko ang tingin sa kanyang mukha
na nagbabago ng kulay bawat sandali. Nang makita kong sinusubukan niyang tumalikod para tumakas, sinabi ko sa boses na malamig na yelo, kung isang hakbang ka lang palabas ng halway na ito, bukas ang buong kumpanya at ang mga magulang mo sa probinsya ay tatanggap ng mga larawan at mensahe ninyong dalawa. Pasok ka. Mag-usap tayo ng mahinahon at hahayaan kitang mapanatili ang kaunting dignidad. Natigilan si Kiana sa lugar, nanginginig. Sumunod siya sa akin ng ayaw. Sinabi ko sa kanya na mula nang nandito na siya, magkakataon siyang makita ang bahay, na sobrang cozy ang vibe. Binigyang diin ko na gusto kong ipakilala siya ng formal sa asawa ko. Pinahaba ko ang salitang asawa ng sadya, na parang naglalagay ng seal ng pag-aari sa lalaking naninigas sa likod ko. Nakarating na si Marcel sa sala. Nang makita akong pumasok kasama si Kiana, lalong lumala ang paggabasag ng mukha niya kaysa sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at nakabuka ang bibig, pero hindi niya kayang magsalita. Ang phone sa kamay niya ay nahulog sa sofa. Tumingin siya palitan sa Kiana at sa akin, osilating ng malakas sa pagitan ng panik at kalituhan. Hindi niya maunawaan kung bakit nandito si Kiana o bakit ako ang tumatanggap sa kanya ng mahinahon. Inakay ko si Kiana sa gitna ng sala at pinaupo sa armchair na nakaharap sa malaking sofa kung saan karaniwang naupo si Marcel. Umupo si Kiana sa gilid na tuwid ang likod at magkadikit ang tuhod. Hindi nangangahas tumingin. Lumipat ako kay Marcel at hinudyat na umupo sa tabi ko. Tulad ng walang kaluluwang automaton, natumba-tumba na lumakad si Marcel patungo sa sofa. Kahit na nakanegatibo 24 degrees C ang AC, mga patak ng pawis ang lumalabas sa noo niya. Umupo siya ng pinakamalayo sa akin, na parang ako ay bomba na malapit sumabog. Nagsimula ako sa introductions. Tinuro ko si Kiana kay Marcel at sinabi na siya ang magandang intern na madalas niyang pinupuri na dumating para bisitahin siya sa kalagitnaan ng gabi na may keke pa, nang malaman na may sakit ang boss. Pagkatapos ay ipinakilala ko si Marcel kay Kiana. Sinasabi na siya ang pinaka-exemplary na asawa sa buong mundo. Lalaking hindi kailanman nagbigay ng disappointment sa akin. Bawat papuri ko ay parang karayom na tumutusok sa balat ni Marcel. Nakita ko siyang lumiliit. Napansin ko ang pleading look ni Kiana kay Marcel. Inaasahan niya ang salita mula sa kanya. Dahilan, reassuring gesture para iligtas siya sa sitwasyon. Pero ang tanging natanggap niya ay duwag na pag-iwas. Pinanatili ni Marcel ang ulo na nakayuko. Naglalaro sa laylayan ng shirt. Hindi nangangahas magsalita. Ang kanyang duwag ay nagdagdag lamang sa paghamak ko. At siguro kahit si Kiana ay nagsimulang makaramdam ng disappointment. Ang lalaking mukhang admirable at authoritative sa opisina ay naging pathetic na maliit na lalaki na natatakot sa asawa kaysa sa leon ng mahuli sa pangangaliwa. Tumayo ako na sinasabing mag-offer ako ng inumin sa bisita. Tinanong ko si Kiana kung ano ang gusto niya. Orange juice, tubig, o mainit na tsaa. Sa halos hindi marinig na boses, sinabi niyang tubig na lang. Ngumiti ako at nagpunta sa kusina. Ang sala ay nalunod sa libing na katahimikan. Alam ko na kapag nawala ako, magpapalitan sila ng panicked looks. Pero hindi sila maglalakas loob magsalita sa takot na marinig ko. At iyon mismo ang gusto ko. Hayaang kainin ng takot ang isip nila ng paunti-unti. Sa kusina, sadyang gumawa ako ng ingay. Kinukuha ang mga baso at plato para malaman nila na malapit pa rin ako. Nakikinig sa lahat. Binuksan ko ang kabinet at dumaan sa mahal na Waterford crystal na ginagamit para sa importanteng bisita. Huminto ang kamay ko sa pack ng manipis na disposable plastic cups, yung ginagamit sa handaan o sa water dispenser. Kinuha ko ang isa at nilagyan ng tubig mula sa gripo. Hindi aksidente ang pagpili. Gusto kong ipahiya si Kiana sa pinakamaliit na detalye. Gusto kong maunawaan niya na ang lugar niya sa bahay na ito, sa buhay natin, ay mura at pansamantala na parang cup na iyon. Bagay na ginagamit at itinatapon, hindi sulit panatilihin. Bumalik ako sa sala na may tray at inilagay ang plastic cup na may tubig sa harap ni Kiana. Para kay Marcel at sa akin, nagserve ako ng tsaa sa eleganteng fine china cups na may gold rims. Ang matinding kontrast sa pagitan ng dalawang uri ng baso ay halata sa glass tub. Tiningnan ni Kiana ang plastic cup na hindi bagay sa luxurious tub at namula ng husto ang mukha niya sa kahihiyan. Naintindihan niya ang mensahe. Ito ay salita hindi insulto, pero mas malalim at matalim kaysa sa anumang mura. Umupo ako sa tabi ni Marcel. Sa pagkakataong ito sadyang dumikit sa kanya. Hinawakan ko ang braso niya at inilagay ang ulo ko sa balikat niya na may affectionate gesture. Nanigas si Marcel na parang kahoy na manika. Tense ang muscles. Sa pamamagitan ng manipis niyang shirt, nararamdaman ko ang frantic na pagtibok ng kanyang puso. Patuloy na dumudulas ang malamig na pawis sa kanyang sentido.
Sinimulan ko ang usapan sa hypocritical na social questions. Tinanong ko si Kiana kung paano ang internship, kung sobrang demanding ba si Marcel sa kanya, kung hindi ba niya inaharas ang mga intern. Habang nagsasalita ako, hinahaplos ko ang braso ni Marcel at binibigyan siya ng loving looks paminsan-minsan. Sumasagot si Kiana sa monosyllables. Hindi nangangahas tumingin ng direkta sa tender na eksena sa harap niya. Sa kanyang tingin, halo ng inggit, pait, at takot. Nakikita niya kung paano ang lalaking hinahangad niya ay legal at buong buo sa isa pang babae. Ang matatamis na pangako na malamang na binulong ni Marcel sa kanya kapag silang dalawa ay naging walang halaga sa harap ng crushing reality na ito. Makapal ang hangin sa kwarto na mahirap huminga. Kahit ang mahinang hum ng central air ay hindi maalis ang suffocating na atmosphere. Parang nakikita ko ang tragic silentlay kung saan sinusubukan ng bawat aktor na gampanan ang papel. Pero ako lang ang may script at alam ang ending. Bigla akong nagpalit ng topic at tumalikod kay Marcel na may excited na boses. Binanggit ko ang aming vacation plans sa Boracay sa susunod na buwan. Inilarawan ko ang idyllic na future ng may enthusiasm, ang asul na dagat, puting buhangin, romantic candlelight dinners. Idinagdag ko na tinitingnan namin ang Lucky House sa Tagaytay para sa weekends, magtanim ng sariling hardin at mangisda, at nagpaplano na kami kung paano alagaan ang mga magulang namin sa pagtanda. Bawat salita ko ay dagger na tumutusok sa puso ni Kiana. Napagtanto niyang lubos siyang wala sa buhay ni Marcel, sa future plans, sa assets, sa long-term projects. Lahat ng iyon ay sa amin bilang mag-asawa. Sa larawang iyon, walang lugar para sa kanya. Siya ay pansamantalang kapritso, pansamantalang kasiyahan para kay Marcel. Nanatiling nakaupo si Marcel sa subulral na katahimikan. Hindi nagkukumpirma o nagdedeni. Parang nakaupo siya sa mainit na uling. Umaasa na matapos ang psychological torture na ito na mabilis. Pero hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Gusto kong mabrand ang nakakatakot na gabi na ito sa memorya nilang dalawa para manginig sila tuwing maalala. Tumingin ako kay Kiana at may ngiti na itinapon ang seemingly innocent pero loaded na tanong. Kiana, bilang bata at maganda ka, sigurado akong maraming lalaking naghahabol sa iyo. Ako naman, tumatanda na. Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang lalaking ito para hindi siya makatakas. Natatakot ako na baka may magnakaw sa kanya sa isang careless moment. Sabi nila ngayon, maraming thirsty side chicks na sumisibol na parang kabute pagkatapos ng ulan, di ba? Nagsimula si Kiana at biglang ibinaba ang ulo. Mahigpit niyang ipinikit ang kamao na namuti ang mga daliri. Alam niyang eksakto kung kanino ako tumutukoy. Ang terminong thirsty side chicks, kahit na sinabi ng magaan, ay matalim na parang labaha at pinutol ang huling piraso ng pride niya. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Nagpapahigpit pa sa uncomfortable na atmosphere. Hindi na nga sumagot si Kiana sa tanong ko. Bulol siyang nagsabi ng hindi maintindihan at iniiwasan ang aking inquisitive na tingin. Nakikita ko ang kanyang marupok na balikat na malakas na nanginginig kahit sinusubukan niyang pigilan. Ang confidence at flirtatiousness na dala niya nang dumating sa bahay ko ay tuluyang nawala. Iniiwan ang imahe ng isang makasalanan na naghihintay ng hatol. Pero hindi ko sila hahayaang makatakas ng ganoon. Tumingin ako kay Marcel at dinikit ko ng kaunti ang braso niya. Bahagyang idinikit ang kuko sa balat niya sa pamamagitan ng shirt. Nagpapaalala ng aking malakas na presensya. Tiningnan ko ang asawa ko at binago ang boses sa honeyed tone. Pero pinanatili ang matalim na tingin. Tinanong ko siya tungkol sa Lucky House sa Tagaytay na pinuntahan namin noong nakaraang linggo. Malakas at malinaw ang sinabi ko. Siguradong naririnig ni Kiana ang lahat. Naalala ko sa kanya na minahal ng mga magulang natin ang lupa, na magandang energy ito, at dahil malapit sa lawa, sobrang lamig. Binigyang diin ko na nangako ang mga magulang ko na mag-ambag ng 800,000 para sa renovation bilang regalo para sa mga future apo. Sa pagbanggit ng mga anak, naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Marcel. Ito ang kanyang pinakamahina na punto. 6 na taon kaming kasal, pero ipinagpaliban ang pagkakaroon ng anak hanggang sa makarating sa financial stability. At ngayon, nang handa na ang lahat, nadiskubre ko ang pagtataksil na ito. Pero sadya kong binanggit ang topic ng mga anak. Alam ko na ito ang pinakamalakas na anchor. Ang pamilya at social legitimacy na hindi kayang ibigay ng pansamantalang kabit na tulad ni Kiana. Inilaawan ko ng may enthusiasm ang masayang pamilya na puno ng tawa ng mga bata. Sinabi ko, sa susunod na taon perpekto para subukan ng baby, sa edad natin, ito ang ideal time, at sana lalaki. Pagkatapos ay tumingin ako kay Kiana at tinanong kung hindi niya sa tingin ay wonderful plan ito. Sa direkta na tanong, nagulat si Kiana at nahulog ang kutsara na hawak niya.
Ang tunog ng metal sa porcelain saucer ay matalim sa katahimikan. Mabilis niyang kinuha ito at sa namumulang mukha, bulol na sinabi, magandang plano iyan. Sigurado akong magiging masaya kayo. Gaano ka-ironic ang pilit na blessing mula sa labi ng karibal. Alam ko sa loob niya ay sumisigaw. Sinunog ng inggit. Dumating siya dito umaasa na makagawa ng espasyo sa buhay namin. Pero ang tanging natagpuan niya ay matibay na deklarasyon ng future kung saan wala siyang lugar. Ang malalaking assets, solid family ties, long-term plans, lahat ay bumubuo ng hindi matibag na peder na nagpoprotekta sa kasal na ito. Peder na hindi kayang wasakin ng isang tulad niya, na walang maya-alok. Patuloy ko ang psychological attack sa financial side. Sinabi ko kay Marcel, bukas gagawin ko ang transfer para sa down payment ng bahay. Kaya pirmahan mo na mabilis ang papeles para sa title change. Sadya kong binigyang diin na sa pangalan naming dalawa ang bahay. Ito ay deklarasyon ng sovereignty sa aming assets. Babala na ang lahat ng kay Marcel ay nakatali sa akin. At kung iwan niya ako, mawawala sa kanya ang lahat. Si Marcel, pawisan ng husto, tumango. Gusto niyang tumahimik ako. Itigil ang pagpapahirap sa kanya gamit ang matatamis na salita tungkol sa future na mas nakakatakot kaysa sa banta sa kutsilyo. Alam niyang eksakto ang babala sa likod ng bawat salita ko. Huwag maging tanga at huwag ipalit ang lahat na mayroon ka sa pansamantalang kasiyahan. Ang usapan tungkol sa bahay at mga anak ay parang sinipsip ang huling patak ng buhay kay Kiana. Lumiliit siya sa armchair. Yakap-yakap ang baso ng tubig na parang naghahanap ng init na matagal nang nawala. Palitan kong tiningnan ang manipis na plastic cup sa kamay niya at ang gold-rimmed cup sa akin. Sa cruel na kasiyahan, itinaas ko ang cup ko, uminom, at sinarap ang subtle aroma ng high-quality green tea. Kinomento ko kung gaano kasarap ang tsaa. Malinaw at smooth ang lasa. Nag-alok ako kay Kiana, pero tumigil ang tingin ko sa plastic cup niya na may false pity. Kiana, okay ka lang ba sa tubig lang? Gusto mo bang gawan kita ng orange juice? Medyo bland ang tubig, di ba? Mabait ang boses ko, na parang charitable lady na nagbibigay ng limos sa pulubi. Pero may nuance ng paghamak. Mabilis na umiling si Kiana gamit ang kamay. Hindi, okay lang ako. Nauhaw lang ako. Sapat na ang tubig. Ayaw kong maging abala. Ang salitang abala na ginamit niya ay mukhang katawa-tawa. Ang mismong presensya niya dito, sa oras na ito, ay ang pinakamalaking abala. Inilagay ko ang cup sa mesa. Ang tuyo at matibay na tunog ng porcelain sa glass ay nanatili sa kwarto. Tumingin ako kay Marcel. Nakaupo pa rin siya na parang bangkay na nakadikit ang mata sa dulo ng sapatos. Nagdesisyon akong mas isali siya sa masayang laro na ito. Sinabi ko sa kanya na hiwain ang ilang mansanas para sa bisita. Dapat maging gentleman ang lalaki sa bahay. Paano mo may iwan ang bisita roon ng walang alaga? Parang natamaan ng kuryente si Marcel. Tumalon at nagpunta sa kusina para sa mansanas at kutsilyo. Klumsi niyang binabalat ang prutas. Nanginginig ang kamay. Nag-iwan ng jagged at malalaking balat. Ang lalaking minsang nag-ukit ng bulaklak mula sa karot, para sa akin, ay hindi na makabalat ng simpleng mansanas sa harap ng kabit. Ngayon ay short-circuiting ang isip niya. Paralisado ng takot ang lahat ng senses at skills niya. Nang ilagay niya ang plato ng mansanas sa mesa, tinusok ko ang pinakamasarap na piraso gamit ang tinidor at dinala direkta sa bibig ni Marcel. Buka, baby. Pakainin kita. Huwag hawakan ng kamay mo. Marumi. Nagdalawang isip si Marcel sandali. Pero sa wakas ay tinanggap ang mansanas na inyalok ko. Ang eksena na mag-asawang nagpapakainan nang may pagmamahal sa harap ng ikatlong tao ay natural pero sobrang provocative. Itinulak ko ang plato ng mansanas kay Kiana. Kain ka rin, Kiana. Honey crispy to. Napaka-crispy at matamis. Tiningnan ni Kiana ang piraso ng mansanas na kinain ni Marcel. At pagkatapos ang plato sa harap niya, na parang may buhol sa lalamunan. Paano niya malulunok ang kagat habang nakikita ang display ng pagmamahal na iyon? Ang discriminatory treatment ay hindi limitado sa cups, kundi pati na rin sa atensyon at alaga. Ako ang asawa. May karapatan akong alagaan ang asawa ko publicly at alagaan siya. Siya naman, kahit gaano kagusto ni Marcel sa labas, dito sa loob ay intruder, forced spectator ng happiness show ng aming kasal. Nakita ko ang pamumula ng mga mata ni Kiana. Siguro umiyak siya sa loob. O baka nagsisisi sa katangahan na pumunta dito para mapahiya ng ganito. Pero wala akong awa. Namatay ang compassion ko sa sandaling makita ang mensahe na, "Miss kita," sa screen ng phone. Ang awa ay lutsuri na hindi ko ibinibigay sa mga sumusubok sirain ang kaligayahan ng tahanan ng iba. Nanaig muli ang katahimikan sa sala.
Pero sa pagkakataong ito ay amoy baril ang hangin. Si Kiana, siguro para basagin ang tensyon o subukang ibalik ang imahe bilang konsiderete sa harap ni Marcel. Nilinaw ang lalamunan at mahinhin na tinanong tungkol sa kalusugan niya. Boss, paano ang tiyan mo? Mas mababa na ba ang sakit? Mababa ang boses niya, pero may sinsere na pag-aalala. Nag-alok pa siyang ipapadala ng nanay niya ang garapon ng honey with bawang mula sa probinsya nila sa Timog. Nasabi niya ay mabuti sa tiyan. Nang marinig iyon, namutla si Marcel. Mabilis siyang umiling gamit ang kamay. Sinasabing okay lang siya, hindi na kailangan. Sumulya siya sa akin. Takot na takot. Alam na ang stupid na kabit niya ay gumawa ng fatal mistake. Ipinakita niya ang kalaman sa private life ng boss na lampas sa normal na professional relationship. Naglabas ako ng tawa. Maikli at malamig na chuckle na nagpanginig sa kanilang dalawa. Tiningnan ko si Kiana nang matalim na parang mababasa ko ang kaluluwa niya. Wow, Kiana! Talagang nag-alala ka sa boss mo. Tingnan mo iyan. Ang asawa na nakatira at natutulog sa parehong kama ay hindi pa nagagawa ang honey with bawang na iyon. Pero ikaw, intern na ilang buwan pa lang dito. Paano mo alam ang tungkol sa sakit niya? Sadya kong pinahaba ang mga salitang, nakatira at natutulog sa parehong kama, para ipaalala kay Kiana ang lugar niya. Walang tigil at patuloy akong umaatake. Nagrereklamo ba si Marcel tungkol sa sakit niya sa opisina sa harap mo? O madalas kayong magkita ng mag-isa kaya alam mo kahit ang detalye ng diet niya? Natigilan si Kiana. Mula-pula ang mukha niya ay naging purple. Bulol na sinabi na nakita niya lang siyang humahawak sa tiyan na may sakit na ekspresyon sa opisina at tinanong lang sa assumption. Nakakaawa na dahilan. Alam kong chronic ang stomach issues ni Marcel. Para hindi masira ang imahe bilang strong leader, bihira siyang magpakita ng kahinaan sa publiko. Ginagawa niya lang iyon kapag silang dalawa lang ng taong pinagkakatiwalaan. Binigyan ko si Marcel ng withering look. At ikaw, bakit mo pinapagalala ang empleyado mo sa trabaho? Sa susunod, kung masakit, sabihin mo sa asawa mo. Huwag mong ipagalala ang iba at magdala ng gamot. Baka isipin nila hindi ka inaalagaan ng asawa mo. Noong isang araw, sinabi mo na late ka dahil sa dinner with clients at masakit ang tiyan mo. Nakikita ko na ngayon kung anong klaseng dinner with clients iyon. Sa pahiwatig ko, ibinaba ni Marcel ang ulo at walang sinabi. Alam niyang eksakto kung ano ang tinutukoy ko. Ang gabing ginamit ang excuse ng work dinner. Talagang kumain siya kasama si Kiana at siguro para maging sympathetic ang batang babae ay nagreklamo tungkol sa sakit. Inilantad ko ang hypocrisy ng concern ng coworker at ang hilaw na katotohanan ng kanilang ambiguous relationship. Ang excessive interest niya ay patunay na lumampas siya sa linya. At bilang asawa, may karapatan akong magtanong at unmask ang hypocrisy na yon dito sa sarili kong bahay. Ang relo sa dingding ay nagturo ng siyam, oras na abot na ang climax ng cat and mouse game. Naramdaman kong oras na para ibigay ang coup de grace. Suntok na lubusang sisirain ang moral ng intruders at magsisilbing final warning sa traitorous husband. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko mula sa bulsa at inilagay sa mesa. Dinulas ko ang daliri sa screen, nagkunwaring nagche-check ng mensahe, at sadyang huminga ng malalim. Complicated na ang mundo ngayon. Walang pinag-usapan ang balita, kundi infidelity at scandals. Sabi ng mga kaibigan ko, sobrang bold na ang mga batang babae ngayon. Pinapadalhan nila ng mensahe ang asawa ng iba na parang kaibigan nila nang walang kahihiyan. Huminto ako at pinagmasdan ang reaksyon nila. Nanatiling walang galaw si Kiana, pero bumilis ang paghinga niya. Si Marcel ay lihim na pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang panyo. Parang gitara string na malapit nang maputol ang tension. Pinatalas ko pa ang boses at patuloy. Karaniwan ko ring tinitingnan ang phone ni Marcel para tulungan siya sa work stuff. At lately marami akong nakikitang mensahe mula sa unknown numbers. Batang babae, mukhang, ang pangalan ay mukhang innocent. Siguro intern. Napaka-affectionate ng mensahe sa kanya. Sumulyap ako kay Kiana. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Ang mga labi niya na dating may deep red lipstick ay ngayon puti at nanginginig. May mocking smile. Itinapon ko ang final punch. Alam mo ba, Kiana, noong isang araw, nasa bahay ako at naghahanda ang asawa ko ng hapunan. Biglang may nagpadala ng mensahe sa phone niya na miss kita. Ang kapal, di ba? Habang nasa bahay ang asawa, nangangahas magpadala ng ganong mensahe. Parang hinahamon ba ako? Ang mga salita ko ay tumama na parang kidlat kay Kiana. Tiningnan niya ako na nanlalaki ang mga mata. Terror na nakaukit sa pupils. Naintindihan niya ang lahat. Ang miss kita, message kanina. Ang reply na, halika rito.
Wala ang asawa ko ngayon. Lahat ay patibong, perpektong patibong na aking inilatag. At siya, tulad ng tanga na moth, ay lumipad diretso rito. Nagsimulang manginig ng walang kontrol ang mga kamay at paa ni Kiana. Tiningnan niya ako na parang nakakakita ng halimaw. Napagtanto niyang ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi simpleng naive na may bahay, kundi master ng psychological warfare. Alam ko ang lahat mula simula, pero nag-arte ng natural, inimbita siya, nag-serve ng tubig, nag-alok ng keke, at saka hinubad ang mask layer by layer hanggang maiwan siyang hubad sa sariling kahihiyan. Si Marcel sa tabi ko ay nasa shock din. Tumalikod siya sa akin na may pure horror. Hindi niya inakalang nabasa ko ang mensahe. At twisted ako para makaakit kay Kiana dito at ipahiya ng ganito. Ang aking katalinuhan at kalupitan ay nagpadala ng lamig sa kanyang gulugot. Napagtanto niyang sobra niyang minaliit ang asawa niya. Tiningnan ko si Kiana ng diretso sa mata. Malamig at puno ng paghamak ang tingin ko. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang aking katahimikan ay ang pinakamalalang sentensya. Inilantad ko ang lahat, pero hindi ko pa direkta binanggit ang pangalan niya. Gusto kong makita kung may natitirang kaunting dignidad para umalis siya ng mag-isa. Ito ang huling awa na ibibigay ko bago siya umalis sa bahay na ito. Hindi na kaya ni Kiana. Ang invisible pressure mula sa akin, ang duwag ni Marcel, at ang malupit na katotohanan na inilantad ay dinurog ang kanyang kalooban. Bawat segundo ay parang torture para sa kanya, na parang nakaupo sa electric chair. Mabilis niyang kinuha ang bag na iniwan sa tabi niya. Sa pagmamadali, tumama ang bag sa upuan ng may malakas na tunog. Tumayo siya, pero nanginig ang mga binti at halos matumba. Hindi nangahas tumingin sa mukha ko. Nakayuko ang ulo. Bulol na sinabi na kailangan niyang umalis. Nag-excuse na may emergency sa bahay. Sinabi ng nanay niya na umuwi agad. At paumanhin na hindi siya makatagal. Basag ang boses niya, malapit nang umiyak. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumakbo siya patungo sa pinto na parang hinahabol na magnanakaw. Naiwan ang kekebots sa mesa bilang patunay na miserable na paggabigo ng pagbisita niya. Gumalaw si Marcel para tumayo, siguro para ihatid siya o magsorry, pero mas mabilis ako. Inilagay ko ang kamay sa hita niya at pinisil ng mahigpit. Nagpapahiwatig na manatili siya. Matigas ang tingin ko, nagbababala na huwag gumawa ng kahibangan. Naintindihan ni Marcel ang mensahe at nanigas. Sinusundan ng tingin ang likod ni Kiana habang nawawala sa pinto. Tumayo ako at sinundan siya ng dahan-dahan patungo sa pasukan. Lumakad ako ng kalmado at may kumpiyansa. Malaking kontrast sa kanyang kaba. Sinusubukan ni Kiana na isuot ang sapatos. Pero nanginginig ng husto ang kamay niya kaya hindi niya maayos. Sumandal ako sa door frame na nakakross ang braso. Pinapanood siya na halo ng awa at paghamak. Nang sa wakas ay maisuot niya ang sapatos at handa nang buksan ang pinto patungo sa halway. Tinawag ko siya, Kiana. Natigilan siya, nagulat, tumalikod na may takot at pleading na tingin. Siguro natakot siyang magdadrama ako sa halway ng building. Murahin siya, o hawakan ang buhok, pero hindi. Ang dignidad ko ay hindi nagpapahintulot na maging hudrat. Lumapit ako at bumulong sa kanyang tenga. Sapat lang para kami lang ang makarinig. Malambot ang boses ko na parang hangin. Pero malamig na parang sinaunang yelo. Sa susunod na pumunta ka para makita ang asawa ko, tumawag muna. Kung mag-ikot-ikot ka rito sa oras na ito ng gabi, baka magkamali ang mga kapitbahay at isipin na may kakaibang nangyayari sa maayos na bahay na ito. At tandaan mo, hindi laging wala ang asawa ni Marcel. Nang marinig ni Kiana ang mga salita ko, nawala ang lahat ng dugo sa mukha niya. Tumango siya ng paulit-ulit na parang manok na kumukukot. Bulol na sinabi ang, at tumakbo patungo sa elevator. Paulit-ulit niyang pinindot ang buton, na parang gustong makatakas agad. Ang kanyang maliit, mag-isa, at pathetic na figura ay nailawan laban sa maliwanag na ilaw ng halway. Pinanood ko siya hanggang isara ang pinto ng elevator, at tuluyang lunukin siya. Mahinang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isa na, natapos. Ang batang biktima ay natakot ng husto. Ngayon, kahit bayaran pa siya, hindi na siya lalapit sa asawa ko. Pero hindi pa tapos ang digmaan. Ang pangunahing kaaway, ang nagdulot ng pinakamalalim na sugat sa akin, ay nananatili pa rin sa sala. Tumalikod ako at sinara ang pinto ng malakas. Ang tuyong tunog ng lock ay nanatili sa apartment. Ito ang simula ng paghatol sa traitorous na asawa. Huminga ako ng malalim, ibinalik ang malamig na ekspresyon, at lumakad papasok. Isinara ng kahoy na pinto ang apartment na puno na nakamamatay na hangin mula sa labas. Ang ngiti ng tagumpay na gumuhit sa aking mga labi ay namatay na parang kandila sa hangin. Hindi ako diretso pabalik sa sala.
Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Mahigpit na hawak ang malamig na doorknob. Ang alon ng pagsusuka mula sa tiyan ko ay hindi makayanan. Brilliant ang performance ko. Pero ang presyo ay malalim na sugat na dumudugo sa aking puso. Tumalikod ako at dahan-dahang lumakad patungo sa sala. Si Marcel ay nasa paihong pwesto pa rin. Walang galaw sa cream-colored leather sofa. Nakayuko ang ulo, magkadikit ang kamay sa tuhod. Nakakaawa ang hitsura niya. Malayo sa sophisticated at self-assured na asawa na dati siya. Pero ang kanyang kahirapan ay hindi nagbigay ng kahit kaunting awa sa akin. Sa halip, lalo lamang nadagdagan ang paghamak ko. Lumapit ako sa kanya, kinuha ang smartphone na iniwan sa mesa, tiningnan siya, pagkatapos ang phone, at bigla, sa matalim na galaw, binato ko ito ng malakas sa glass table. Crack! Ang matalim at marahas na tunog ay sumira sa suffocating na katahimikan. Basag ang screen ng phone sa mga pira-piraso. Ang mga bitak ay kumalat na parang spiderweb. Perpektong salamin ng aming kasal. Sa sandaling iyon, nagulat si Marcel. Tiningnan ako na namutla sa takot. Nag-cross arms ako at tiningnan siya mula sa itaas na may yelo na tingin. Sa boses na matalim at matatag, walang emosyon. Sinabi ko, ipaliwanag mo. Ang mensahe na, halika rito. Wala ang asawa ko ngayon. Ako ang nag-send niyan. Akala mo ba tanga ako na walang alam? At ganun na lang, natigilan si Marcel na nakabuka ang bibig. Tiningnan ako ng hindi makapaniwala. Hindi niya inakalang ipapakita ko ang card ng mabilis at malakas. Siguro naisip niya na vague suspicions lang ang mayroon ako. Pero hindi niya inakalang kontrolado ko ang lahat mula simula. Nanginginig ang labi niya. Sinusubukang magsalita ng pathetic na dahilan. Baby, misunderstanding lang. Katrabaho lang kami. Ang pagdating niya ngayon ay total surprise sa akin. I swear, wala akong alam. Sinubukan niyang maging biktima. Iniiwasan ng mga mata niya ang tingin ko. Naglabas ako ng mapait na tawa. Katrabaho. Katrabaho ang nagpapadala ng mensahe ng 8 oras na miss kita. Katrabaho ang mas nakakaalam kaysa sa asawa mo tungkol sa eating habits at ailments mo. Katrabaho ang nangahas pumunta sa bahay mo na akala ay wala ang asawa. Lumapit ako sa kanya, tiningnan ng diretso sa mukha, at sinabi, binibigyang diin ang bawat pantig. Huwag mo akong lokohin. 6 na taon na tayong nagtutuluyan. Kilala kita, higit pa sa kilala mo ang sarili mo. Ang furtive look na iyon, ang pagtalon ng marinig ang doorbell, ang duwag na atitude sa harap ng kabit, lahat ay nagbigay sa iyo. Ibaba ni Marcel ang ulo, hindi nangangahas sumagot. Alam niyang sa harap ng ganitong halatang katotohanan, walang silbi ang kahit anong kasinungalingan. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakalinaw na pag-amin. Naramdaman ko ang malaking disappointment. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko ng bulag ay walang iba kundi maruming sinungaling, duwag, hindi kayang tanggapin ang responsibilidad sa ginawa. Ang katahimikan ni Marcel ay nagdagdag ng kahoy sa apoy ng galit ko. Hindi ko kailangan ng empty apologies niya. Gusto ko siyang harapin ang hilaw na katotohanan na matagal niyang itinago. Pumunta ako sa bag ko na nasa kabinet at kinuha ang stack ng papeles na inihanda ko kaninang hapon. Mga ebidensya na aking nakalap ng lihim sa nakalipas na linggo mula nang magsimula ang hinala ko. Itinapon ko ang mga papeles sa mukha niya. Ang puting papel ay lumipad at nahulog ng magulo sa nasirang phone. Kinuha ni Marcel ang isang papel. Nanginginig ng husto ang kamay niya. Ito ay bank statement. Ang detalye na nakalipas na 3 buwan. Bilog at binasa ko ang mga transfer kay Kiana Santos na may ambiguous memos tulad ng regalo o launch. Hindi malaki ang halaga, ilang daan bawat isa. Pero ang dalas ay suspicious na mataas. Isang transfer ang namumukod tangi. 80,000 noong nakaang linggo na may memo na Happy Birthday. Tinuro ko ang statement at itinaas ang boses. At paano mo ipapaliwanag ang perang ito? 80,000 na birthday gift para sa intern. Sa birthday ko, bouquet ng bulaklak at simpleng hapunan lang ang sapat sa iyo. Talagang admirable ang generosity mo. Walang salitang mailabas si Marcel. Pawisan ng husto. Hindi niya inakalang alam ko ang finances niya ng ganito kagdetalye. Pero hindi yon ang lahat. Kinuha ko ang screenshots ng WhatsApp conversations na kinuha ko mula sa iPad niya na nakalimutang mag-log out. Flirty messages, dates para sa lunch at scene, at kahit ang nakakasuka na sweet na longing. Itinapon ko ang isa pang larawan. Ito ang movie ticket mula 2 linggo na ang nakalipas ng 11 oras noong araw na iyon. Sinabi niya sa akin na late siya dahil sa client dinner. Pero talagang nanood sila ng scene kasama ang kabit. At sa wakas, kinuha ko ang larawan ng mahabang dyed brown na buhok na natagpuan sa passenger seat ng kotse niya. Itim at maiksi ang buhok ko. Walang duda,
Kay Kiana iyon. Sa harap ng ganitong hindi may kakaila na patunay, tuluyang bumagsak si Marcel. Wala nang paraan para tanggihan o mag-excuse. Napunit ang mask ng hypocritical morality niya. Inilantad ang tunay na traitorous nature. Nahulog ang braso niya at lumubog sa sofa na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. At saka siya umiyak, luha ng matandang lalaki, isang bagay na bihira kong makita. Paumanhin. Nabaliw ako sandali. Nahikayat niya ako. Pakiusap, patawarin mo ako kahit isang beses lang. Huli na ang kaumanhin at duwag na dahilan. Inililipat ang sisi sa iba. Pareho lang ang repertoire ng mga lalaking nanloloko. Nahulog ako sa tukso. Hindi ko napigilan. Ang pagiyak niya ay nagpalamig sa puso ko. Pumunta ako sa kusina. Kinuha ko ang palayok ng oxtail stew na maingat niyang inihanda buong hapon. Sa paggamangha ni Marcel, itinapon ko ang buong laman sa basurahan sa sulok. Ang masarap na amoy ng stew ay nahalo sa maasim na amoy ng basura. Lumikha ng nakakasuka na baho. Tumalikod ako kay Marcel at itinapon ang final sentence sa kanya. Ang pagmamahal ko sa iyo ay katulad ng stew na ito. Dati ay masarap at mahalaga. Pero kapag nadumihan na, basura na lang. At hindi ako kumakain ng basura. Ang pagtatapon ko ng pagkain ay parang balde ng malamig na tubig kay Marcel, na parang nagising mula sa delirium. Napagtanto niyang hindi ako nagbibiro. Ang determinasyon sa aking mga mata at aksyon ay nagpahayag ng hindi na mababagong hiwalay. Tumakbo si Marcel patungo sa akin, lumuhod, at niyakap ang mga binti ko. Umiyak siya ng walang kontrol. Nakikiusap na huwag ko siyang iwan, huwag mag-divorce. Nanumpa siyang tatapusin ang lahat kay Kiana, na magre-resign pa sa trabaho kung kinakailangan, nagagawin ang lahat para ayusin ang pagkakamali. Inapela niya ang mga magulang natin, ang 6 na taon ng kasal, sinusubukang hawakan ako. Nanatili akong matigas na parang bato, hinayaan siyang umiyak, niyayakap ang mga binti ko. Patay na ang puso ko. Ang mga sumpa niya ay nagdudulot na lamang ng higit na pagkasuklam sa akin. Kung talagang pinahahalagahan niya ang 6 na taon ng pagmamahal natin, hindi siya matutulog sa ibang babae. Kung talagang iniisip niya ang mga magulang natin, hindi niya hahayaang umabot sa ganito. Malamig kong itinulak ang mga kamay niya at humakbang paatras. Tiningnan ko siya ng may awa at sinabi, "Panatilihin mo ang kaunting dignidad na natira. Huwag kang maging pathetic. Hindi na mababago ang desisyon ko." Tumalikod ako at diretso sa kwarto. Sa loob ng closet ay ang malaking maleta na aking pinuno kaninang hapon. Kinuha ko ito at itinapon ang ilang damit at essential personal items. Hindi ako kumuha ng marami, ang tunay kong pag-aari lang. Ang bahay na ito, ang mga kasangkapan, ngayon ay parang nadungisan ng pagtataksil. Lumakad ako patungo sa sala na may maleta. Si Marcel ay nasa sahig pa rin. Umiyak na nakayuko ang ulo. Ang iyak niya ay nanatili sa silent space. Iniwan ko ang isang papel na naprint ko noon sa mesa. Ito ang promissory note para sa 2 milyon na ipinahiram ng mga magulang ko sa simula ng kasal namin nang hindi namin kayang bayaran ang condo renovation kasama ang mga resibo sa pangalan ng tatay ko. Ang 2 milyon na ito ay malinaw na utang. Huwag mong isipin na hindi mo babayaran. Kapag naibenta mo ang bahay, una ang pagbabayad nito at saka tayo maghahati ng natira. Sinabi ko kay Marcel ng malamig na boses. Maghanda kang bayaran hanggang huling sentimo. Sa pangalan naming 2 ang bahay. Pero hindi ako makikipaglaban dito. Ibibigay ko sa iyo para makasama mo ang kabit mo. Pero ang pera ng mga magulang ko, dapat ibalik mo sa akin. Tiningnan ni Marcel ang mga papeles at pagkatapos ako. Purong kawalan ng pag-asa ang tingin niya. Alam niyang hindi niya makukuha ang ganoong halaga overnight. Pero wala akong pakialam. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa pagtataksil. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng pagkawala hanggang sa buto, emosyonal at materyal. Hinila ko ang maleta patungo sa pinto. Bago umalis, nagbigay ako ng huling tingin sa bahay. Ang dating tahanan natin ay naging libingan na ng pagmamahal ko. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa malamig na hallway. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa likod ko ay nanatili muli. Naglalagay ng tuldok sa 6 na taon ng kabataan ko kasama ang siyameles na lalaking iyon. Nang hindi lumilingon, lumakad ako ng matatag patungo sa elevator. Bagong buhay ang naghihintay sa akin. Mahirap ito, pero hindi bababa sa malinis at mapayapa. Ang Uber ay dumaan sa walang katao-taong kalye ng gabi ng lungsod. Nakaupo sa likod, pinapanood ang dumadaang streetlights. Blanko ang isip ko, pero kakaibang magaan. Hindi ako umiyak. Parang natuyo ang mga luha sa loob. Nagiging matalim na determinasyon.
Patungo ako sa apartment ni Lisandra. Ang best friend ko mula college, si Lisandra ay kilalang lawyer sa lungsod, espesyalista sa divorce at asset disputes. Malakas, matapang, at sobrang talino. Naalerto ko siya ng maaga, kaya naghihintay na siya sa lobby nang dumating ako. Nang makita akong bumaba ng kotse na may payat na mukha at hinila ang maleta, hindi siya nagtanong. Lumapit siya ng tahimik at niyakap ako ng mahigpit. Sa mainit na yakap ng pagkakaibigan, halos masira ako sa pag-iyak, pero pinigilan ko. Hindi pa oras para magpakita ng kahinaan. Inakay ako ni Lisandra patungo sa apartment niya. Maliit pero cozy ang lugar. Puno ng kaaya-ayang amoy ng lemongrass essential oil. Nag-alok siya ng mainit na tsaa at sinabing umupo at ikwento ang lahat. At ginawa ko iyon. Sinabi ko ang lahat mula sa nakakatakot na mensahe hanggang sa teatro na inilatag ko para makaakit kay Kiana sa bahay, ang konfrontasyon kay Marcel at ang desisyon kong umalis. Nagsalita ako ng may kakaibang kalmado na parang kwento ng iba. Nang matapos, binagsak ni Lisandra ang kamay sa mesa ng may malakas na tunog. Nagmura siya at sinabing magaling ang ginawa ko, na hindi mapapatawad ang nanlolokong lalaki. At ang paraan ko ng pagharap sa kabit ay top tier. Civilized pero sobrang malupit. Sinimulan ni Lisandra na suriin ang sitwasyon mula sa legal na pananaw. Sinuri niya ang ebidensya na aking nakalap, ang bank statements, messages, photos. Tumango siya at sinabing sapat na yon para manalo sa korte. Nag-alok siyang kunin ang kaso ko kung hindi tatanggap si Marcel ng mutual agreement divorce. Pero sinabi ni Lisandra na bago makarating sa korte, kailangan nating turuan ang perpektong mag-asawa ng leksyon na hindi nila malilimutan habang buhay. Ang divorce ay ang aking kalayaan, pero ang tunay na hustisya ay ang parusa sa traidor. Nagmungkahi siya ng mas subtle na revenge plan. Sa halip na magdadrama o ay expose sa social media para maging chismis ng lungsod, atakehin natin ang pinakamahalaga kay Marcel, ang career at reputasyon niya. Inutusan ako ni Lisandra na ayusin ang lahat ng ebidensya sa isang file. Sinabi niyang tutulungan niya akong mag-draft ng whistleblower email na ipapadala sa management ng kumpanya ni Marcel. Mortal blow sa finances at credibility niya. Libong beses na mas masakit kaysa sa sampal. Tumango ako, pumayag. Nagdama ang aming mga mata, at kita ang determinasyon. Gabi na iyon ang gabing naglano kami ng final battle. Ang 2 araw ng weekend ay lumipas sa nakakatakot na katahimikan. Hindi tumigil si Marcel sa pagtawag at pagpapadala ng mensahe. Pero hindi ko sinagot. Pinatay ko ang phone at inilaan ang lahat ng oras sa bahay ni Lisandra para ihanda ang espesyal na regalo para sa asawa ko at sa kabit niya. Tinulungan ako ni Lisandra na mag-draft ng email. Sa halip na insulto o defamation, gumamit kami ng professional, objective, at matalim na wika na parang indictment. Maikli pero malakas ang subject. Report on internal code of conduct violation and inappropriate relationship between team lead and intern. Iscan ko ang lahat ng ebidensya, ang WhatsApp screenshots na may risky conversations, bank statements na nagpapatunay ng paggamit ng sweldo para bumili ng regalo, misappropriation of funds, photo ng movie tickets sa work hours bilang patunay ng professional negligence. Inayos ni Lisandra lahat sa isang EF file na mahigit 10 MB. Malinaw na may dates, times, at places. Lunes ng umaga, kulay abo ang langit na parang nagpapahiwatig ng bagyo. Sa eksaktong 9 oras ang oras na lahat ng office workers ay nakaupo sa desk at nagche-check ng email, binuksan ko ang computer. Si Lisandra, nakaupo sa tabi ko, inilagay ang kamay sa balikat ko bilang suporta. Huminga ako ng malalim at sinuri ang draft sa huling pagkakataon. Kasama sa recipient list ang ER Director, at mga head ng departments na involved. Hindi ko sinend sa buong kumpanya. Ayaw kong maging chef chismis. Sa mga may kapangyarihan lang na magdesisyon sa kapalaran ni Marcel at Kiana ang sinend ko. Himinto ang mouse cursor sa send button. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi sa takot, kundi sa tension ng decisive moment. Isang click lang ay lubusang magbabago ang buhay ng 3 tao. Mawawala kay Marcel ang career na 0 taon niyang itinayo. Mawawala kay Kiana ang future na nagsisimula pa lang. At ako ay maglalagay ng tuldok sa masakit na nakaraan para magsimula ng bagong pahina. Naalala ko ang makapal na tingin ni Kiana nang dumating sa bahay ko. Naalala ko ang duwag ni Marcel na lumuhod at humingi ng tawad. Naalala ko ang oxtail stew na itinapon sa basura. Nawala ang huling piraso ng awa sa puso ko. Paalam, ex-husband. Bulong ko sa sarili habang pinipindot ng mahigpit ang left mouse button. Send. Isang maikli at malamig na notification ang lumabas sa screen ng computer. Naipadala na ang email na puno ng death sentence,
para sa career ni na Marcel at Kiana. Sumandal ako sa upuan at naglabas ng mahabang buntong hininga ng ginhawa. Tapos na. Naipalabas na ang palaso at walang makakapigil. Ngayon, hintayin ko na lang ang pagsabog ng bagyo sa ulo ng mga traidor. Noong lunes na iyon, siguradong suffocating ang atmosphere sa kumpanya ni Marcel. Katulad ng gabing dumating si Kiana sa bahay namin. Ayon sa isang kakilala na nagtatrabaho sa parehong departamento, ang email ko ay nagdulot ng malaking epekto at kumalat na parang apoy sa loob ng ilang minuto. Sinubukan ni Marcel na maging normal nang dumating sa trabaho. Pero siguro sinunog siya ng panik sa loob. Sa 10 oras tinawag siya ng ER director sa conference room. Doon, ipinakita ang patunay na gumamit siya ng corporate card para sa personal expenses kasama si Kiana at nagpalsipika ng receipts para sa business meals. Embezzlement ito ng buo. At siya ay sinuspinde ng walang sweldo habang nag-audit. Tumayo si Marcel na namutla na parang wax. Binuka niya ang bibig para mag-excuse, sabihin na misunderstanding, slander. Pero itinaas ng ER director ang kamay ng matatag. Pinutol ang sinasabi. Sa mesa, iniwan niya ang makapal na folder na may printout ng mismong IE file na aking sinen. Sa harap ng ganitong hindi may kakaila na patunay, natigilan si Marcel. 2 security guard ang lumapit at hiniling na kunin ang personal items at umalis agad sa opisina. Nang hina ang lahat ng makita kung paano ang lalaking dating respected team lead ay inihatid palabas ng kumpanya na parang kriminal. Tahimik na lumakad si Marcel, nakayuko, sa gitna ng bulungan ng mga tao. Ang public humiliation na iyon ay mag-iwan ng hindi na mabubura na mansa sa career niya. Ako, mula sa bahay ni Lisandra, tinanggap ang balita sa phone ng walang kahit kaunting emosyon. Hindi ako tumawa ng may kasiyahan, ni hindi ako naawa. Ito ang presyo ng pagtataksil. Nang yurakan niya ang kasal natin at habulin ang pagnanasa, siya mismo ang nagsig ng death warrant ng career niya. 3 araw pagkatapos, opisyal ang termination niya. Ang dahilan na ipinaalam sa internal memo ay serious violation of professional ethics at damage sa image at trust ng kumpanya. Hindi lang trabaho ang nawala kay Marcel, kundi pumasok din siya sa blacklist ng LAR managers sa industry. Sa lungsod na ito, mas mabilis ang paglipad ng tsismis kaysa hangin. Kapag nadungisan ang moral reputasyon, lalo na sa skandal kasama ang subordinete, halos sarado na ang mga pinto ng career. Ang financial consequences ay dumating na parang higanteng alon. Nawala kay Marcel ang pangunahing source of income. Pero ang mga utang sa bangko ay patuloy na dumarating ng tama. Ang car note, condo mortgage, credit cards, lahat ay naging lubid na humihigpit sa lig niya. Dati, salamat sa mataas na sweldo at mabuting pamamahala ko, komportable ang buhay nang hindi tumitingin sa presyo. Ngayon, ang monthly bank interest pa lang ay nagpapawis na siya. Hindi tumitigil ang pagring ng phone ko. Numero ni Marcel iyon. Nang makita ang pangalang asawa na kumikisla sa screen, naglabas ako ng tuyong tawa at binago ang pangalan sa contacts ko sa Marcel Santos. Hindi ko sinagot. Hinayaan kong tumunog hanggang maputol. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe. Una, mga pakiusap na patawarin. Nabawiin ang report para bigyan siya ng chance na magsimula ulit. Dahil hindi ako sumagot, nagbago ang tono sa akusasyon. Tinatawag akong malupit at walang puso dahil sinira ko ang buhay niya. Binasa ko lang at tinanggal lahat. Malupit. Nang siya ay nasa kama kasama ng ibang babae, habang naghihintay ako sa bahay na may handa na hapunan, naisip ba niya ang salitang malupit? Nang gamitin niya ang pera natin para bumili ng mahahalagang regalo sa kabit, naisip ba niya ang aking pagsisika? Inangkin ko lang ang nararapat sa akin. Kahit ang mga magulang niya sa probinsya ay tumawag sa akin. Ang biyenan ko, umiiyak, minumura ako. Tinatawag na masamang asawa ang sumira sa anak at pamilya niya. Sinabi niyang normal ang magkaroon ng affair ang lalaki, na dapat tiisin ng babae para mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Nang marinig iyon, naramdaman ko ang mapait na resignasyon para sa kapalaran ng mga babae. Sinabi ko ng kalmado sa biyenan ko na hindi ako makakapagpatuloy sa traidor at binaba ang tawag. Binlock ko rin ang lahat ng numero ng pamilya niya. Ayaw ko nang marinig ang mga lecture sa hypocritical morality. Nawala kay Marcel ang lahat, literal na lahat. Asawa, pamilya, career, reputasyon, at ngayon ay nalulunod sa utang. Mag-ikot-ikot siya sa malaking pero walang laman na apartment. Nakaharap sa 4 na dingding at overwhelming na kalungkutan. Ito ang pinakamatuwid na parusa para sa taong hindi nagbigay halaga sa mayroon siya. Hindi naiiba ang kapalaran ni Kiana. Nang masuspend si Marcel, tinawag din siya sa ER. Pumasok siya sa kwarto na namamaga ang mata at payat ang mukha.
Malayo sa sikir at flirtatious na imahe noong gabing iyon. Agad na desisyon ang pag-terminate ng internship contract niya. Ang dahilan, violation of internal conduct rules at detriment sa work environment. Umiyak si Kiana, nakiusap ng chance, sinabi na bata pa siya at nahulog sa tukso. Pero sa ruthless corporate world, walang silbi ang mga naive na dahilan. Siya ay nasa major corporation. Ang dishonorable fearing ay nangangahulugang kalahati ng sarado ang mga pinto ng future niya. Mas masakit kaysa sa pagkawala ng trabaho ay ang paghamak ng mga kasamahan. Ang kwento ng makapal na kabit na hinamon ang legal na asawa ay naging hottest topic sa anonymous company chats. Nang mag-empake si Kiana ng gamit sa cardboard bots, walang lumapit para kausapin o tulungan siya. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paghamak, bulungan sa likod. Ang mga lalaking dating nanliligaw sa kanya ay iniiwasan siya na parang salot sa takot na ma-splash ng skandal. Lumabas si Kiana ng opisina ng mag-isa, bitbit ang bots. Ang mahabang walang laman na halway ay parang landas ng tinik na naghihintay sa kanya. Sa harap ng elevator, nagkaharap siya sa parehong security guard na nakasaksi sa pagtakas niya noong mga araw bago. Ang tingin ng awa ng lalaki ay ang huling daya na nagpabagsak sa kanya. At sa wakas ay umiyak ng malakas si Kiana. Tumakbo siya palabas ng building. Iniiwan ang pang-asar ng mga tao. Ayon kay Lisandra, pagkatapos ng insidente na iyon, hindi na kaya ni Kiana ang lugar at lumipat ng apartment. Ginawa niyang private ang lahat ng social media at nawala sa virtual world. Napakamahal na leksyon para sa batang babae na nagsisimula pa lang sa buhay. Sinubukan niyang ipalit ang kagandahan at kabataan sa isang bagay na walang kwenta. Pero sa huli, nawala ang pinakamahalaga sa babae, ang honor at self-esteem. Hindi ako naawa kay Kiana. Siya ang kumili ng landas na iyon. Binabalewala ang moral at etika, at sa kanya ang mga bunga. Sana pagkatapos ng masakit na kabiguan na ito, matuto siyang mabuhay ng mas tama sa natitirang buhay niya. 2 buwan pagkatapos, nagkita ulit kami sa korte para sa divorce settlement hearing. Mukhang tumanda ng 10 taon si Marcel. May balbas na hindi maayos at kulubot na damit. Tiningnan niya ako ng may pleading eyes, pero pinanatili ko ang malamig at malayong atitude. Kasama ko si Lisandra bilang lawyer. Ang presensya niya, professional at matalim, lalong nagpa-intimidate kay Marcel. Sa korte, sinubukan ni Marcel na kumapit sa ideya na mahal pa rin niya ako at gustong ibalik ang relasyon. Pero ipinakita ni Lisandra ang hindi may kakaila na patunay ng pagtataksil. Pinawi ang mahinang pag-asa niya sa isang suntok. Ang division of assets ang pinakamatinding punto. Ang luxury condo ang pinakamalaking asset natin. Si Marcel, sa pride, gustong panatilihin ito. Ayaw niyang mapadpad sa kalye. Nagmungkahi siyang bayaran ang share ko sa monthly installments. Naglabas ako ng tawa ng paghamak at matigas na umiling. Hindi ko hahayaang may financial link na magbubuklod sa akin sa ex-husband ko. Sa pangalan ko, ipinakita ni Lisandra ang conditions ko. Bayaran niya ang 50% ng value ng bahay sa isang lump sum kasama ang 2 milyon para sa renovation ng mga magulang ko o ibenta natin ang bahay at hatiin ang pera. Siyempre, siya ang magbabayad ng buong pending mortgage. Namutla ang mukha ni Marcel. Walang trabaho at puno ng utang. Saan niya kukunin ang daan-daang libong piso overnight? Nagsimulang magpadala ang bangko ng foreclosure notices dahil 3 buwan ng hulog ang mortgage. Sa huli, wala siyang choice kundi tanggapin ang pagbebenta ng bahay. Ang apartment na dating pride niya ay inilagay sa market bilang opportunity na below market price para mabilis may benta. Pagkatapos bayaran ang mortgage, ibalik ang share ko at ang 2 milyon ng mga magulang ko. Halos wala nang natira kay Marcel. Pinirmahan niya ang divorce papers nang nanginginig ang kamay. Ang pilipit na signatura niya ay naglagay ng tuldok sa 6 na taon ng kasal. Lumabas siya ng korte na walang dala, literal at figurative, walang bahay, walang kotse, ibinenta na para bayaran ang utang, walang asawa, at walang trabaho. Nag-iisa siyang nakatayo sa maaraw na courtyard ng korte. Tahimik na pinapanood akong umalis sa taxi. Napakataas ng presyo, pero buo ang sala niya. Tinanggap ko ang pera mula sa house sale at asset division. Malaking halaga ito, sapat para magsimula ng bagong buhay. Sa halip na malaking apartment tulad ng dati, pinili ko ang mas maliit pero cozy na kondo sa tahimik na neighborhood na puno ng puno. Inayos ko ang bagong tahanan ayon sa gusto ko. Nawala ang mga ostentatious at flashy na kasangkapan para sa vanity ni Marcel. Sa lugar nito, malambot na beige tones, fresh plants, at simpleng solid wood bookshelf. Bawat sulok ng bahay ay sumasalamin sa personalidad ko at nagpapadala ng kakaibang kapayapaan.
Ngayong gabi, inimbita ko si Lisandra sa housewarming. Nakaupo kami sa balcony na may malamig na hangin, umiinom ng red wine, at pinapanood ang ilaw ng lungsod. Nagtuos si Lisandra sa aking kalayaan, sa paglabas sa sakuna na iyon. Ngumiti ako at nagklink ng baso sa baso ng mahalagang kaibigan ko. Kung wala siya, kung wala ang lakas at determinasyon niya, malamang hindi ko kayang harapin ang bagyong iyon ng matatag. Nag-vibrate ang phone ko sa notification. Dumating ang direct deposit ko. Napromote ako bilang team lead pagkatapos mag-lead ng major project. Ang intensive work ay nakatulong sa akin, unti-unting makalayo sa sakit ng nakaraan. Binuksan ko ang Facebook at nakita ang mensahe mula sa stranger. Sunflower ang profile picture niya. Nagpapasalamat siya. Lumalabas na ibinahagi ni Lisandra ang kwento ko ng anonymous sa Women's Forum para alert ang iba. Binago ang lahat ng pangalan at detalye. Sinabi ng babae na ang pagbasa ng kwento ko ay nagbigay sa kanya ng tapang para iwan ang asawa niya na matagal nang nananakit at nanloloko sa kanya. Sa pagbabasa ng mensahe, naramdaman ko ang kakaibang init sa puso. Hindi lubos na walang silbi ang sakit ko. Naging motivasyon at leksyon ito para sa ibang babae na naglalayag sa dagat ng pagdurusa. Huminga ako ng malalim, tinatamasa ang sariwang hangin ng gabi ng taglagas. Sarado na ang nakaraan sa likod ng mga pinto ng korte. Ngayon, sa harap ko ay malawak na langit na puno ng pag-asa. Ako si Ariana. 32 anyos ako. Single, independent, at masaya. Ngumiti ako at uminom ng wine. Ang mapait na lasa ng wine at ang matamis na aftertaste na iniiwan sa lalamunan ay katulad ng buhay ko. Ngayon, siguro kailangan muna ng pait para maramdaman ang tamis ng kalayaan. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari kang magpadala ng super thanks para makapagbigay ako ng higit pang kwentong ganito. Salamat ng marami sa iyong sweet support. Naghihintay ako ng comments mo sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong life stories na highly recommended ko. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na life story. Sa pagmamahal at respeto.